Holiday season na naman at kailangan maghanda tayo ng something sweet na treats pangregalo sa ating mga loved ones. Tara, gawa na tayo. Hi, I'm Dance and this is my channel. Unang gagawin natin ay ibabrush lang po natin ng konti ang ating 8x8x2 na square pan at pagkatapos po ay maglalagay po tayo ng parchment paper at kailangan ay nakalampas po sa ating pan ang ating parchment paper at ibabrush uli natin ito ng kunting oil para mas madali po i-unmold ang ating brownies mamaya pag naluto na natin. I-brush lang po natin ng i-brush para madali natin i-unmold ang ating brownies mamaya. At pagkatapos sa isang double boiler, ilalagay na natin ang ating 200 grams na chocolate, 1/2 cup na butter, at saka 1/4 cup na brown sugar, 3 tablespoon na white sugar, at saka 15 grams o 2 tablespoon na vegetable oil. At pagkatapos over low-medium heat ay imemelt lang po natin ang ating mixture dito. Imemelt lang po natin, hahaluin lang po natin ito hanggang sa mag-totally smooth po ang ating chocolate po dito. Ang ginamit kong chocolate dito ay ang ordinary baking chocolate lang po kasi po yun lang po ang available dito sa aking pantry. Kung meron po kayong kakayahang bumili ng mga branded na chocolate, mas maganda at mas masarap sana. At piliin nyo lang po ang dark chocolate para maging darker din po ang kulay ng ating brownies mamaya. At kung nandyan pa po kayo nanonood sa ating paghahalo, ibig sabihin lang po yan na nagugustuhan nyo po ang video na ito. Paki-comment nyo naman po kung saan lugar kayo nanonood para i-shoutout ko po kayo sa atang lugar nyo sa susunod kong video uploads. O ayan, malapit nang maging smooth ang ating chocolate mixture dito. Haluin lang po natin ng haluin hanggang sa maging runny ang consistency ng ating chocolate mixture dito. Hanggang sa maging smooth at saka runny ang texture ng ating chocolate dito. Ngayon naman po ay isisit aside muna natin ang ating chocolate hanggang sa maging room temperature niya. Mag-crack muna tayo ng 2 pirasong large na mga itlog sa isang mixing bowl. Kailangan fresh na mga itlog ang ating gagamitin dito at pagkatapos po ay ibibit lang po natin ito ng bahagya at idadagdag naman natin dito ang ating 1/4 cup na brown sugar. Kukontinue lang po natin ang ating pagbibit dito at pagkatapos ay idadagdag rin natin dito ang ating 1/2 cup na white sugar at saka itutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito at kung meron po kayong mga comments o kung meron po kayong mga request na recipe, pakipost lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito at huwag po natin kalilimutan na maglagay ng 2 teaspoon na vanilla essence dito habang itinutuloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo dito. Halo lang po ng halo lang po ng halo at pagkatapos po maya-maya ay idadagdag na natin ang ating chocolate mixture dito. At sa ganitong stage ay medyo malapit na pong mag-well combine ang ating eggs at saka ibang sangkap dito at pagkatapos ay dahan-dahan po natin idadagdag ang ating chocolate mixture dito. Gradually po ay idadagdag natin ang ating chocolate mixture dito at siguraduhin lang po natin na na-cold off na ang ating chocolate dito para hindi po lumabas na maging scramble ang ating mixture po dito kapag mainit po natin ihahalo dito. Halo lang po tayo ng halo lang po tayo ng halo hanggang sa mag-well combine ang ating chocolate at saka yung ating egg mixture dito. At habang hinahalo po natin ito, shout out muna kay Jenna Perez ng Marikina, Nancy Pouts ng Germany, at saka kay Rose Ann Silis of Iloilo City. Oops, huwag po natin kalimutan ang salt po dito na ilagay natin dito at ituloy-tuloy lang po natin ito ang paghahalo. At maraming salamat po sa mga nagpa-shout out at tuloy-tuloy na nanonood sa aking video dito. Ngayon naman po ay idadagdag po natin
ang ating 3/4 cup na all-purpose flour at saka yung 1/3 cup na cocoa powder. Isisift lang po natin ito para maiwasan po yung buo-buo sa ating dry ingredients po dito na huling inilagay natin. At pagkatapos ay ihahalo lang po natin ito dahan-dahan, ifo-fold, ikakat unfold natin po ang ating flour at saka yung cocoa powder dito hanggang sa maging smooth po ang ating butter dito. Dahan-dahan lang po ang ating pag-fold in ng ating all-purpose flour at saka cocoa powder dito para po hindi maging overmix o hindi ma-overmix ang ating paghahalo dito para hindi magiging isang cake ang ating brownies dito. Kasi pag na-overmix po natin ang ating butter dito, parang magiging cake ang kinalalabasan, ang kalalabasan ng ating brownies mamaya. Ito na po, konting halo lang po. Ang importante lang po na mag-well combine lahat ang mga ingredients, ang ating wet at saka dry ingredients dito. At pagkatapos i-pour out po natin dito sa ating prepared na baking pan, 8 by 8 by 2 na square pan ang ginamit ko po dito na merong parchment paper. Pero kung maglalagay po tayo ng toppings dito ng mga nuts, ay pwede rin naman po, ang kailangan lang po natin dito na ilalagay na nuts ay mga 50 grams lang po at ikrak-crack po natin. Ilalagay lang po natin dito sa ibabaw. Pero ang gagamitin natin na baking pan ay 9 by 9 by 2 na baking pan para hindi po masyado makapal ang kalalabasan ng ating brownies mamaya. Itap muna natin ang ating pan para walang air pocket na masama. Sa pagbe-bake natin ng 40 to 50 minutes at 160 Celsius. At ito na po, ay luto na po ang ating brownies. Ganito po kaganda ang ibabaw ng ating brownies. I-cool down lang po natin ito bago po natin i-unmold ang ating brownies dito. At saka dahan-dahan natin iaangat, hawak ang parchment paper at itataob po natin ang ating baking pan. Ipapatong po natin ang ating brownies dito para madali po ang pag-cut natin ng ating brownies dito into square na mga brownies po ang ating pag-cut po dito. Nasa sa inyo na po yan kung gaano kalalaki ang inyong pag-cut ng mga brownies natin at siguro mas maganda po na ilagay muna sa chiller ang ating brownies para mas madali po ang ating pag-cut at hindi madudurog ang ating brownies dito. Sa recipe na ito ay hindi na po natin kailangan ng toppings dito sa ating brownies. Ito po ay napakasarap na po. Kahit wala na pong toppings na ilalagay natin dito. At pagkatapos ay ipapak na lang po natin dito kung ano po ang gusto nyong packaging na gagamitin dito.